ipinagpalit sa isang halinghing. Habang bumubuka ang kanyang sinapupunan sa matinding sakit, bumubuka naman ang bibig ng kanyang matalik na kaibigan sa halik ng kanyang asawa. "Tapusin mo na yan, Marco! Baka tumawag pa ang asawa mong inutil!" Sigaw ng kabit. Mula sa kadiliman, isang boses ang bumulong. "Huwag kang mag-alala, anak. Simula ngayon, ako ang magiging pamilya mo." Isang bagong digmaan ang isisilang ngayong gabi. Paano niya ipaglalaban ang isang buhay na hindi pa man nasisilayan ng mundo? "Tapusin mo na yan, Marco. Baka tumawag pa ang asawa mong inutil." Ang boses na yon, parang isang matalim na bubog na biglang tumusok sa pinakatahimik na sulok ng aking puso. Boses yon ni Katrina, ang aking matalik na kaibigan. Nakatayo ako sa harap ng kalan, hawak ang sandok na kahoy, habang ang halimuyak ng paboritong sinigang na hipon ni Marco ay pumupuno sa bawat sulok ng aming kusina. Maingat kong pinili ang bawat sangkap kanina sa palengke. Ang mga hipon ay sariwang-sariwa, ang mga gulay ay malulutong, at ang asim ng sampalok ay tamang-tama sa kanyang panlasa. Ito ang paraan ko ng pagsasabing, mahal ko siya. Isang pag-aalay na niluto sa loob ng maraming oras ng pag-ibig at pag-asa. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakahanda na ang isang maliit na cake. May nakasulat na, "Happy Anniversary, Mahal. 5 taon. 5 taon ng pag-aalay ng buong buhay ko sa kanya." "Hayaan mo na yang telepono, Kat. Let's finish this." Narinig ko ang pamilyar na boses ni Marco. Humihingal, pagod, ngunit may tono ng kasiyahang hindi ko kailanman narinig na para sa akin. Kasunod nito ay ang mga halinghing na sumira sa lahat ng aking paniniwala. Mga ungol ng pagnanasang para bang ang mundo nila ay nagsisimula at nagtatapos lamang sa kanilang dalawa. Bumagsak ang telepono mula sa aking nanginginig na kamay. Ang tunog ng plastik na tumama sa baldosa ay tila isang malakas na sampalap sa katahimikan ng gabi. Hindi ko namalayan, ang kabilang kamay ko pala ay nakakapit ng mahigpit sa mainit na gilid ng kaldero. Ang paso sa aking balat ay walang-wala, kumpara sa apoy na biglang nagliyab at tumupok sa aking buong pagkatao. Ang mundo ko ay gumuho. Ang mga pangarap na binuo ko sa loob ng 5 taon ay naging abo sa isang iglap lamang. Ang aming tahanan, na minsang naging kanlungan ko, ngayon ay tila isang malawak na puntod. Kasabay ng pagguho ng aking mundo, isang matinding sakit ang biglang kumirot mula sa aking likuran. Gumapang paikot sa aking sinapupunan na parang isang bakal na sinturon na walang awang humihigpit. Napakapit ako sa kitchen counter. Ang aking mga buko ay namuti sa diin, ang aking anak, ang aming anak. Gusto na niyang lumabas sa gitna ng unos na ito, sa pagitan ng bawat paghilab ng aking tiyan at bawat tibok ng aking nadudurog na puso. Isang kakaibang lakas ang bumuhay sa aking nanghihinang diwa. Hindi para sa akin, para sa kanya, para sa anghel sa loob ko na walang kamalay-malay sa kasalanang nagaganap. Pinilit kong yumuko, nanginginig ang buong katawan at dinampot ang telepono. Nandoon pa sila. Nagpapatuloy sa kanilang kababuyan, walang pakialam sa mundong kanilang winawasak. Ginamit ko ang lahat ng natitirang lakas ko upang pindutin ang isang buton, ang maliit na pulang bilog. Record. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong ipamukha sa kanila, sa lahat, ang kanilang ginawang kataksilan. Ang bawat halinghing ni Katrina, ang bawat ungol ni Marco, ay naging talang ng kutsilyo na itinatala hindi lang sa memorya ng telepono, kundi sa bawat himaymay ng aking kaluluwa. "Mahal na mahal kita, Marco. Kailan mo ba iiwan ang baog na yon?" Tanong ni Katrina sa gitna ng kanilang paglalambingan. Hindi sumagot si Marco. Isang halik ang isinagot niya. At iyon na ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang pananahimik. Nang matapos ang recording, nanginginig kong isinend ang audio file sa iisang tao na pinaniniwalaan kong makikinig. Ang ama ni Marco, ang patriarka ng pamilya Del Mundo.
si Don Ricardo. Tiningnan ko siyang parang sarili kong ama, isang taong may dangal at prinsipyo. Sa ilalim ng audio file, nag-type ako ng isang maikling mensahe. Ang bawat letra ay basa ng aking luha. Itay, tulong po. Message sent. Humawak ako sa aking tiyan, umaasang isang tawag ng pag-unawa ang darating. Isang boses ng katarungan ang aking maririnig. Ngunit hindi telepono ang tumunog. Isang malakas, mariin, at nagngingit-ngit na pagkatok sa pinto ang yumanig sa buong kusina. Hindi iyon katok ng isang taong darating para sumaklolo. Iyon ay katok ng isang hukom na handa nang ibaba ang kanyang hatol. At sa pagbukas ng pinto, hindi ang muka ng pag-aalala ni Don Ricardo ang sumalubong sa akin. Ito ay ang nag-aapoy na mga mata ng kanyang asawa, ang aking biyenan, si Doña Elvira. Pumasok si Doña Elvira na parang isang reyna ng yelo. Ang bawat hakbang ay may kasamang lamig na tila kayang patayin ang apoy sa kalan. Ang kanyang damit ay perpektong pagkakaplansa. Ang kanyang buhok ay walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Hindi pa man siya nagsasalita. Ang kanyang tindig pa lamang ay sapat na upang palamigin ang buong silid. Sa likuran niya, nakasunod ang dalawang lalaking sumira sa aking buhay. Si Don Ricardo na may mukhang kasing tigas ng marmol at si Marco na nakayuko. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig na para bang iyon ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. Ang mga mata kong lumuluha ay agad siyang hinanap. Naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi, ng kahit bahagyang pagsang-ayon sa katotohanang alam naming dalawa. Ngunit hindi niya ako magawang tignan. Walang hiya ka. Ang boses ni Doña Elvira ay pumunit sa katahimikan, matinis at puno ng pagkasuklam. Iwinasiwas niya ang kanyang telepono sa harap ng aking mukha. Ano kung kalokohan itong ipinadala mo sa asawa ko? Anong akala mo sa amin mga tanga? You are trying to ruin my son. Sinisiraan mo ang pamilya namin para lang makuha ang pera namin. Hindi po totoo yan. Hikbi ko. Habang isa na namang paghilab ang pumilipit sa aking katawan, napahawak ako sa aking tiyan. Itay, narinig niyo po ba? Totoo po lahat yon. Binalingan ko si Don Ricardo, ang huling hibla ng pag-asang aking pinanghahawakan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng sigaw ni Doña Elvira. Marco, sambit ko sa pangalan ng aking asawa. Ang boses ko ay basag na. Marco, please, sabihin mo sa kanila ang totoo. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang paningin. Ngunit ang mga matang sumalubong sa akin ay hindi ang mga matang minahal ko. Ang mga yon ay mata ng isang duwag, isang estranghero. Amaryllis, tama na, sabi niya. Ang boses ay mahina. Ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. Pagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa mga drama mo. Ang bawat salita ay isang punyal. Hindi lang ako pinagtaksilan. Binura niya rin ang 5 taon ng aming pagsasama na parang isang pagkakamali. Mula sa kanyang mamahaling bag, may inilabas si Doña Elvira na isang papel. Isang dokumento. Walang awa niya itong inihagis sa aking dibdib. Ang mga letra ay malabo sa aking paningin dahil sa luha, ngunit sapat na ang liwanag para makita ko ang mga salitang annulment petition at ang pirma sa ibaba. Ang pamilyar na pirma ni Marco Antonio del Mundo. Pirmado na ng anak ko. Sabi ni Doña Elvira, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Wala ka ng habol. At dahil wala ka namang pinirmahang prenuptial agreement, at wala ka namang ambag sa yaman ng pamilyang ito, wala kang makukuha kahit isang kusing. Ngayon, lumayas ka sa pamamahay na ito. You are no longer a Del Mundo. Kasabay ng kanyang sigaw, ang langit ay tila nakiramay. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay at ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ma, parang awa niyo na. Lumuhod ako
Niyakap ang mga binti ni Doña Elvira, hindi na alintana ang aking dignidad. Manganganak na po ako. Kahit ngayong gabi lang, huwag niyo po akong paalisin. Ngunit tinabig niya ako na parang isang basahan. Huwag mo akong matawag-tawag na, Ma! At yang bata sa sinapupunan mo, sino ang makapagsasabi kung dugo ba talaga ng anak ko yan? Sumenya siya sa 2 security guard na kanina pa naghihintay sa may pinto. Hinawakan nila ang aking mga braso. Habang kinakaladkad nila ako palabas, ang mga mata ko ay napako sa isang bagay na nakasabit sa dingding, ang aming wedding picture. Nakangiti kami roon, masaya, puno ng mga pangarap. Ang nangiting iyon ay tila isang alaala mula sa ibang buhay, isang panaginip na ngayon ay naging isang napakasamang bangungot. Ang bigat ng bakal na humampas sa semento nang isara nila ang gate ay ang tunog ng pagsasara ng lahat ng pinto sa aking buhay. Naiwan ako sa labas, basang-basa sa ilalim ng rumaragasang ulan, walang telepono, walang pera, walang kahit ano. Tanging ang damit sa aking katawan at ang sanggol sa aking sinapupunan. At sa sandaling iyon, isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa aking mga binti. Mas mainit kaysa sa tubig ulan. Humalo ito sa putik at dumi sa kalsada. Pumutok na ang aking panubigan. Isang nakakabinging sigaw ng sakit at kawalan ng pag-asa ang kumawala mula sa aking lalamunan. Isang sigaw na nilunod ng malakas na buhos ng ulan. Napaluhod ako sa semento, nanginginig sa ginaw at sa matinding paghihilab. Ito na ba ang katapusan ko? Mamamatay ba kami ng anak ko rito sa labas ng mansyon na minsan kong tinawag na tahanan? Sa gitna ng nanlalabo kong paningin, 2 maliwanag na ilaw ang biglang tumutok sa akin. Isang luma at kinakalawang na taxi ang huminto sa aking harapan. Bumukas ang pinto sa likuran at isang anino ang dahan-dahang bumaba. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng taxi ay tila mga mata ng isang anghel na bumaba mula sa langit upang ako ay sagipin. Mula sa bumukas na pinto, isang matandang babae ang nagmamadaling lumabas. Nakasuot siya ng kupas na duster at may hawak na lumang payong na pilit nilalabanan ang lakas ng hangin. Nang makita niya ang aking kalagayan, binitiwan niya ang payong at hinayaan itong tangay ng hangin. Agad siyang lumuhod sa putikan sa tabi ko. Diyos ko, Hija! Anoong nangyari sa'yo? Ang boses niya ay basag ngunit puno ng tunay na pag-aalala. Isang bagay na hindi ko narinig mula sa mga taong tinawag kong pamilya sa loob ng 5 taon. Tulong po, ang anak ko. Halos pabulong kong sabi, ang aking mga labi ay nanginginig na sa tindi ng ginawat sakit. Hindi na siya nagatubili. Sa tulong ng driver ng taxi na may mabuting loob din, binuhat nila ako at isinakay sa likod ng sasakyan. Ang amoy ng lumang leather at air freshener ng taxi ay tila naging pinakamabangong amoy para sa akin sa sandaling iyon. Ito ang amoy ng kaligtasan. Sa pinakamalapit na lying-in clinic, Manong. Bilisan mo po! Sigaw ng matanda sa driver habang maingat na inilalagay ang aking ulo sa kanyang kandungan. Hinaplos niya ang aking basang buhok. Tahan na, Hija. Nandito na ako. Kakayanin ninyo ito ng baby mo. Dinala ako sa isang maliit at pampublikong klinika sa isang liblib na lugar. Malayo ito sa Marangyang Ospital kung saan ako dapat manganganak. Ayon sa plano ng mga Del Mundo, walang mamahaling kagamitan dito, walang pribadong silid at tanging ang amoy ng malakas na disinfectant ang nangingibabaw. Ngunit sa lugar na ito, naramdaman ko ang kalinga na ipinagkait sa akin ng mga mayayaman. Sa isang simpleng higaan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya, hinarap ko ang pinakamalaking laban ng aking buhay. Ang bawat pag-irik ko ay may kasamang luha ng sakit. Hindi dahil sa pisikal na hapdi, kundi dahil sa bawat alaala ng pagtataksil na patuloy na sumasariwa sa aking isipan. Ngunit sa tuwing mararamdaman ko ang paggalaw ng aking anak,
Ang lahat ng galit at pighati ay napapalitan ng isang wagas na pag-ibig. Makalipas ang ilang oras ng matinding pakikipaglaban, isang himig ang pumuno sa tahimik na silid. Ang unang iyak ng aking anak, isang tunog na mas maganda pa sa kahit anong musika sa mundo. Isang malusog na lalaki. Nanay, nakangiting sabi ng komadrona habang dahan-dahang inilalagay ang sanggol sa aking dibdib. Nang maramdaman ko ang init ng kanyang maliit na katawan at ang kanyang marahang paghinga sa aking balat, ang lahat ng pagod at sakit ay tila naglaho. Pumatak ang aking luha sa kanyang maliit na pisngi. Siya ang aking anghel sa gitna ng kadiliman. Angelo, bulong ko. Angelo ang pangalan mo, aking anak. Dahil wala akong pambayad at wala akong ibang matutuluyan, dinala ako ng matandang nagligtas sa akin sa kanyang tahanan. Isa itong maliit na paupahan sa isang masikip na eskinita. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at ang bubong ay yero na tumutunog kapag pinapatakan ng ulan. Napakalayo nito sa mansyon ng mga Del Mundo. Ngunit sa maliit na kwartong ito, may init ng tunay na tahanan. Inihiga ako ng matanda sa isang malinis na papag. Umalis siya sandali at bumalik na may dalang isang mangkok. Ang usok na nanggagaling doon ay nagtataglay ng amoy ng luyang pinakuluan at sariwang sabaw. Hiya, inumin mo itong sabaw, sabi niya habang dahan-dahang akong inuupuan upang tulungang makasandal. Masustansya ito para magkaroon ka ng gatas para sa apo ko. Tumingin ako sa kanya. Ang puso ko ay puno ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng salita. Salamat po. Ano po bang pangalan ninyo? Bakit po ninyo ako tinutulungan ng ganito? Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting may kahalong lungkot. Hinawakan niya ang aking kamay na may mga marka ng hirap. Ako si Aling Nena, panimula niya. At kaya kita tinulungan dahil may malaki akong utang na loob sa mga magulang mo, Hija. Hindi ko maaring hayaan na lang na mapahamak ang anak ng mga taong nagligtas sa pamilya ko noon. Natigilan ako. Ang mga magulang ko? Ang mga magulang kong matagal nang pumanaw at halos wala na akong maalala? Ano ang kaugnayan nila sa matandang ito? Ang mga salita ni Aling Nena ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa aking alaala. Naalala ko ang mga kwento ni Lola tungkol sa aking mga magulang. Isang simpleng karpintero ang aking ama at isang mananahi ang aking ina. Namatay sila sa isang aksidente sa bus noong bata pa ako. Ngunit lagi nilang sinasabi na kahit sa kahirapan, ang pagtulong sa kapwa ang pinakamahalagang yaman. Hindi ko akalain na ang butil ng kabutihang itinanim nila noon ay ang siyang aanihin ko ngayon. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagsubok. Ang aking katawan ay nananakit pa mula sa panganganak at ang aking puso ay sariwa pa sa sugat ng pagkakanulo. Tuwing gabi, habang mahimbing na natutulog si Angelo, tahimik akong umiiyak, yakap ang unan para walang makarinig. Ngunit pagsapit ng umaga, sa unang nangiti ng aking anak, pinipilit kong maging matatag. Namuhay kami sa maliit na kwarto ni Aling Nena. Isang bubong, isang banig, at isang maliit na gasera kapag gabi. Ang aming pagkain ay madalas na lugaw at pinakuluang gulay. Malayo sa buhay na nakasanayan ko sa mansyon, kung saan ang problema ko lang ay kung anong damit ang isusuot ko. Dito, ang problema ko ay kung paano kami kakain sa susunod na araw. Para makatulong sa gastusin, nagsimula akong tumanggap ng labada. Ang mga kamay kong dating sanay sa paghawak ng lapis at telang seda ay naging magaspang sa pagkusot ng damit sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang bawat sentimong kinikita ko ay maingat kong itinatabi para sa gatas at lampin ni Angelo. Isang araw, habang naglilinis si Aling Nena, nakita niya ang luma at kinakalawang na makinang panahi ng aking ina na isa sa iilang bagay na naisalba ko
mula sa aming dating bahay. Amaryllis, marunong ka bang gumamit nito? Tanong niya. Tumango ako. Ito ang aking unang pag-ibig, ang aking pangarap na tinalikuran ko para kay Marco. Bakit hindi mo subukan? Mungkahin niya. Ang mga kapitbahay natin dito, madalas may kailangang ipatahi o ipaayos. Maliit man ang kita, pandagdag din. At iyon ang naging simula. Inayos ko ang lumang makina. Nagsimula ako sa pag-aayos ng mga punit na pantalon at pagtatahi ng mga butas sa damit. Ang tunog ng makina ay naging musika sa aming maliit na tahanan. At sa bawat tahi, nararamdaman kong unti-unting nabubuo muli ang aking sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, isang balita ang dumating na parang isang sampal. Narinig ko mula sa mga nagtsitsismisang kapitbahay na ikinasal na raw si Mark at si Katrina. Isang grandeng kasal sa isang mamahaling simbahan. Ang sakit ay bumalik, ngunit hindi na kasing tindi ng dati. Para bang ang balat sa aking sugat ay kumapal na. Masakit pa rin, oo. Ngunit sa tuwing tinitignan ko si Angelo, ang kanyang mga inosenteng mata na puno ng pagtitiwala. Alam kong wala akong panahon para magluksa. Isang hapon, habang abala ako sa pagtatahi, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng aming eskinita. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-Amerikana. Ang kanyang itsura ay hindi nababagay sa aming lugar. Nagtanong-tanong siya sa mga tao at ang lahat ng daliri ay itinuro patungo sa aming munting tahanan. Kinabahan ako. Sino siya? Inutusan ba siya ng mga Del Mundo? Kumatok siya sa aming pinto. Nanginginig kong binuksan yon habang mahigpit na yakap si Angelo. Magandang hapon po. Hinahanap ko po si Ginang Amaryllis. Magalang na sabi ng lalaki. Hindi ako sumagot agad. Nag-aalangan. Huwag po kayong mag-alala. Dagdag niya. Ako po si Attorney Benitez. Narito ako para tumulong. Sa kanyang mga mata, wala akong nakitang panganib. Tanging profesionalismo at sinseridad. Kinagabihan, habang mahimbing na si Angelo, nakatanggap ako ng isang sobre na iniwan ng isang delivery boy. Wala itong pangalan ng nagpadala. Sa loob, isang manipis na sulat at isang tseke na may napakalaking halaga. Ang sulat ay galing sa isang law firm na may formal na alok. Isang kasunduan na bibigyan ako ng malaking halaga kapalit ng tuluyan kong pagtalikod sa lahat ng karapatan ko bilang ina ni Angelo. Ibibigay ko ang aking anak sa mga Del Mundo at maglalaho na parang bula. Napahigpit ang hawak ko sa sulat. Ang aking mga daliri ay halos mapunit ito sa galit. Ang aking anak? Ituturing nilang isang bagay na maaaring bilhin? Matapos nila akong itakwil at iitapon na parang basura, ngayon ay gusto nilang kunin ang nag-iisang yaman na natitira sa akin? Sa sandaling iyon, ang lahat ng pighati at takot na aking naramdaman ay nag-alab at naging purong galit. Tapos na ang pagiging mahina ni Amaryllis. Hindi na ako ang babaeng luluhod at magmamakaawa. Kinuha ko ang sobre at ang sulat. Lumabas ako at naglakad patungo sa maliit na siga kung saan nagsusunog ng basura ang mga kapitbahay. Walang pag-aalinlangan, inihagis ko ito sa apoy. Pinanood ko ang papel na dahan-dahang nilalamon ng apoy. Ang pangalan ng mga Del Mundo ay nagiging itim na abo hanggang sa tuluyan itong mawala. Ang abo mula sa sinunog na sulat ay tinangay ng hangin at kasama nito ay parang tinangay na rin ang huling piraso ng aking lumang pagkatao. Ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan ay wala na. Ang natitira ay isang ina, isang leonang handang ipaglaban ang kanyang anak hanggang sa huling hininga. Kinabukasan, may determinasyon sa aking puso. Hindi na ako magpapaapi, hindi na ako aasa sa awa ng iba. Gagamitin ko ang talento na ibinigay sa akin ng Diyos, ang pamanang iniwan ng aking ina. Mula sa isang lumang baul, kinuha ko ang mga natitirang retaso ng tela na nakatago roon.
Mga piraso ng aking nakaraan, mga pangarap na naudlot. Sa halip na makita ang mga ito bilang simbolo ng kabiguan, nakita ko sila bilang mga blokeng pagtatayuan ko ng aking bagong buhay. Gamit ang sinulid at karayom at ang liwanag mula sa bintana, sinimulan kong tahiin ang isang maliit na damit para kay Angelo. Isang pares ng shorts at isang maliit na polong walang manggas. Pinagtagpi-tagpi ko ang iba't ibang kulay at disenyo ng tela. Sa mata ng iba, ito ay gawa lamang sa tira-tira. Ngunit sa aking mga kamay, ito ay naging isang obra nang maisuot ko ito kay Angelo. Tila siya isang munting prinsipe. Ang kanyang tawa habang pinagmamasdan ng sarili sa isang piraso ng basag na salamin ang naging aking pinakamalaking gantimpala. Gamit ang hiram na telepono ni Aling Nena, kinunan ko siya ng litrato. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbigay ng ginintuang sinag sa kanyang buhok. Walang pag-aalinlangan, ipinost ko ang litrato sa isang social media account na matagal ko nang hindi nabubuksan. Sa caption, isinulat ko, "Gawa sa pag-ibig, tinahi mula sa mga pira-pirasong pangarap. Ang aking munting anghel sa kanyang unang obra." Hindi ko inasahan ang susunod na mangyayari. Kumalat ang litrato. Pinusuan, shinare, at pinag-usapan. May mga nag-comment, "Ang ganda naman." Saan po nabibili niyan? Isang babae ang nag-message, "Gumagawa po ba kayo para sa iba? Magkano po?" Iyon ang naging simula. Ang isang mensahe ay naging 2, naging 10. Ang mga kapwa ko ina na antig sa kwento sa likod ng damit ay gustong magpagawa para sa kanilang mga anak. Ginamit ko ang kaunting pera mula sa paglalabada para bumili ng karagdagang tela. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ni Angelo, ang tunog ng aking makina ang tanging maririnig sa aming eskinita. Isang himig ng pag-asa. Isang araw, bumalik si Attorney Benitez. Sa pagkakataong ito, pinapasok ko na siya. Inilatag niya ang kanyang mga intensyon. Ang aking ama pala, noong nabubuhay pa, ay tumulong sa kanyang pamilya noong sila ay nasunugan at walang matirhan. Utang na loob, sabi niya, na hindi kailanman mababayaran. At ngayon na ako naman ang nangangailangan, siya naman ang tutulong sa akin nang walang bayad. "Kailangan mo ng proteksyon, Amarilis," sabi niya. "Ang mga Del Mundo ay hindi titigil, ngunit huwag kang mag-alala. Nasa panig mo ang batas." Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa maliit kong negosyo. Ngumiti siya. "Magandang simula yan," anya. "Kailangan mong magkaroon ng sarili mong pangalan, isang brand." Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang natutulog kong si Angelo, alam ko na kung ano ang ipapangalan ko rito. Ang pangalan ko at ang pangalan ng aking inspirasyon. Binuksan kong muli ang aking social media. Gumawa ako ng isang simpleng page. Ang pangalan, Amarilis at Angelo. Sa sumunod na mga linggo, dumami ng dumami ang mga order mula sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan nila, hanggang sa mga taong hindi ko kilala mula sa iba't ibang lugar. Ang aking maliit na kwarto ay naging isang maliit na paggawaan, ngunit ang tagumpay ay may kasamang anino. Isang gabi, habang tinatapos ko ang isang batch ng mga damit, isang hindi rehistradong numero ang tumawag sa telepono ni Aling Nena. Sinagot ko ito. "Hello?" Katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses na nagpayanig sa aking buong mundo. Isang boses na puno ng lason at pagbabanta. "Akalain mo nga naman," sabi ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay malamig at nanunuya. "Ang daga ay natutong gumawa ng sarili niyang lungga. Enjoy it while it lasts, Amarilis, dahil sisiguraduhin kong masusunog din yan. Kasama ka." Ang kanyang banta ay hindi na natiling salita lamang. Ang pag-atake ay nagsimula, hindi sa pisikal, kundi sa isang paraang mas masakit at mas mapanira. Ang banta ni Doña Elvira
ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na lamig sa aking buong pagkatao. Sa loob ng ilang araw, bawat anino sa eskinita, bawat hindi pamilyar na tunog, ay nagdudulot sa akin ng matinding takot. Ngunit hindi ako maaaring magpatalo sa takot. May isang maliit na anghel na umaasa sa akin. Ang unang pag-atake ay nagsimula sa mundo kung saan ko sinisimulang itayo ang aking pangalan sa social media. Sa isang gabi, ang page ng Amaryllis at Angelo ay biglang binaha ng mga negatibong komento mula sa mga peking account. Huwag kayong bibili dito. Madaling masira ang tahi. Scammer! Kinuha ang bayad ko pero hindi ipinadala ang order. Ang pangit ng tela. Mukhang basahan. Ang bawat komento ay parang isang batong ibinabato sa muntikong bintana ng pag-asa. Alam kong kasinungalingan ang lahat ng yon. Ang bawat damit na aking tinatahi ay dumadaan sa aking mga kamay. Sinisigurado ang kalidad sa abot ng aking makakaya. Ngunit paano ko lalabanan ang mga kasinungalingang mabilis kumalat? Nagsimulang bumaba ang aking ratings. May mga customer na nag-cancel ng kanilang order, natatakot na sila ay maloko. Umiyak ako ng gabing iyon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ganito pala kalakas ang kapangyarihan ng pera. Kaya nitong bumili ng kasinungalingan at sirain ang katotohanan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may mga munting ilaw na sumulpot. Ang aking mga unang customer, ang mga tunay na nakatanggap ng aking mga produkto, ay nagsimulang magtanggol sa akin. Nag-post sila ng mga litrato ng kanilang mga anak na suot ang mga damit na gawa ko. Hindi totoo yan. Look at my baby. Ang ganda ng suot niya at ang tibay ng pagkakatahi. I've ordered 3 times already. Laging maayos ang serbisyo ni Miss Amaryllis. Si Aling Nena at ang aming mga kapitbahay na saksi sa aking paghihirap ay nag-iwan din ng mga komento ng suporta. Para silang isang maliit na hukbo na lumalaban para sa akin. Naantig ang aking puso. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Nalampasan ko ang unang pagsubok, ngunit hindi pa tapos si Doña Elvira. Ang sumunod niyang galaw ay mas tuso at mas mapaminsala. Nakatanggap ako ng isang malaking order mula sa isang nagpakilalang reseller mula sa Cebu. Ito na ang pinakamalaking order ko. Kung magtatagumpay ito, magkakaroon ako ng sapat na puhunan para mapalago ang aking negosyo. Ginamit ko ang lahat ng aking naipon para bumili ng dekalidad na tela. Halos 2 linggo akong puyat sa pagtatahi. Sinisiguradong perpekto ang bawat piraso. Ipinadala ko ang malaking kahon sa pamamagitan ng isang cargo service. Lumipas ang 1 linggo, nakatanggap ako ng galit na mensahe mula sa reseller. Nasaan na ang order ko? Sabi mo na ipadala na. Manloloko ka. Nataranta ako. Tinawagan ko ang cargo service. Sinabi nila na misplaced daw ang package. Nawawala. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking puhunan ay biglang naglaho na parang bula. Umupo ako sa sahig, sa gitna ng mga retaso ng tela at napahagulhol. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan? Paano ako magbabayad sa supplier ng tela? Paano ko ibabalik ang pera ng reseller? Ubus na ako. Wala na akong natitira. Nakita ako ni Aling Nena sa ganoong kalagayan. Niyakap niya ako. Hija, pagsubok lang yan. Mahinahon niyang sabi. Huwag kang susuko. Tandaan mo kung para kanino ka lumalaban. Tumingin ako kay Angelo na mahimbing na natutulog sa duyan. Ang kanyang payapang muka ang nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Kinabukasan, humingi ako ng tulong kay Attorney Benitez. Ginamit niya ang kanyang koneksyon para imbestigahan ang nangyari. Samantala, gumawa ako ng isang video. Dito, buong katapatan kong ikinuwento ang nangyari sa aking mga followers. Humingi ako ng tawad sa reseller at nangakong ibabalik ang kanyang bayad kahit paunti-unti. Ang pagiging tapat ko ay nagbukas ng puso ng marami. Isang online community ng mga mompreneurs ang nakapanood ng aking video.
Nag-organisa sila ng isang online fundraising para tulungan akong makabangon. Nagulat ako sa dami ng tulong na dumating. Maliit na halaga mula sa maraming tao. Ang kanilang kabutihan ay naging isang malaking alon na humawi sa lahat ng dumi na ikinalat ni Doña Elvira. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Attorney Benitez. May balita siya. Nalaman niya na ang manager ng cargo service ay pinsan ng personal na driver ni Doña Elvira. Walang duda, isa itong sabotahe. Ngunit may mas magandang balita. Isang malaking department store na nakabase sa Maynila ang nakapanood pala ng aking video at naantig sa aking kwento. Humanga sila sa aking katatagan at sa kalidad ng aking mga disenyo. Nag-aalok sila ng isang partnership. Sila ang magbibigay ng puhunan para sa materyales. Ang kailangan ko lang gawin ay mag-supply sa kanila ng damit. Hindi ako makapaniwala. Isang pinto ang isinara sa akin, ngunit ang Diyos ay nagbukas ng isang mas malaki at mas magandang bintana. Sa gitna ng aking munting selebrasyon kasama si Aling Nena, tumunog ang telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Benitez. Amarilis, may natanggap akong impormasyon. Si Don Ricardo, palihim na nagdeposito sa isang account na ginawa niya para sa'yo. Gusto niyang tumulong sa apo niya, pero takot siya kay Doña Elvira. Natigilan ako. Hawak ang telepono. Ang perang iyon. Ang perang mula sa lalaking tahimik lang na nanood habang ako ay itinataboy. Isang tanong ang umikot sa aking isipan. Tatanggapin ko ba ang tulong na nagmumula sa anino ng pamilyang sumira sa akin? Ang mensahe ni Attorney Benitez ay parang isang mabigat na bato na biglang ibinagsak sa aking dibdib. Pera mula kay Don Ricardo. Ang halagang nakasaad sa mensahe ay higit pa sa sapat para mabayaran ang lahat ng aking inutang para sa nasirang cargo at para magsimula ng isang formal na patahian. Ngunit ang bawat sentimo nito ay may nakadikit na alaala ng gabing iyon. Ang gabing nakatayo siya doon, malamig na parang estatwa, habang ang asawa niya ay kinakaladkad ako palabas ng bahay na parang asong ulol. Tinawagan ko agad si Attorney Benitez. Ang boses ko ay nanginginig, hindi sa tuwa, kundi sa halo-halong galit at pagkalito. Attorney, paano niya nalaman ang account ko? At bakit ngayon lang? Sunod-sunod kong tanong, hindi maitago ang pait sa aking tono. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Attorney Benitez sa kabilang linya. Amarilis, matagal na niyang ipinapahanap kayo. Nakonsensya ang matanda, lalo na nang malaman niyang lalaki ang naging anak mo. Gusto niyang makabawi sa apo niya. Ngunit, tulad ng alam mo, ang asawa niya ang may hawak ng leeg ng pamilya nila. Napapikit ako ng mariin. Nakonsensya? Pagkatapos ng 5 taon ng paghihirap, ngayon lang siya nakonsensya. Kung hindi dahil kay Aling Nena, baka patay na kami ni Angelo sa kalsada. Hindi ko matatanggap iyan, attorney. Mariing sabi ko, ang bawat salita ay may diin. Mas gugustuhin ko pang magtahi araw at gabi kaysa tanggapin ang limos galing sa pamilyang nagtapon sa amin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Amarilis. Malumanay na sagot ni Attorney Benitez. Ngunit isipin mo si Angelo, ang perang iyan ay hindi para sa'yo, kundi para sa kinabukasan ng anak mo. Isipin mo itong isang pautang. Pautang mula sa batang dapat sana'y nagmana ng bahagi ng kanilang yaman. Pautang mula sa aking anak. Ang mga salitang yon ay nagpaikot-ikot sa aking isipan. Tumingin ako kay Angelo, na kasalukuyang naglalaro ng mga retaso sa sahig. Walang kamalay-malay sa bigat ng mundong ginagalawan namin. Gusto ko siyang bigyan ng magandang buhay, ng edukasyon, na hindi ko natapos. Gusto kong makita siyang lumalaki na hindi nagugutom at hindi nakakaranas ng panghahamak. Kung tatanggapin ko ang pera, mapapabilis ang pag-asenso ko. Mas marami akong matutulungang mananahi dito sa aming lugar. Mas mapapabuti ko ang buhay ni Aling Nena. Ngunit kapalit ba nito ay ang aking dignidad?
3 araw at 3 gabi kong pinag-isipan yon. Halos hindi ako makatulog. Pinagmasdan ko ang mga kamay ko. Magaspang, may mga sugat mula sa karayom, at pagod. Pinagmasdan ko ang butas-butas na bubong ni Aling Nena. At pinagmasdan ko ang inosenteng nangiti ni Angelo. Sa ika-4 na araw, nagpasya ako. Tinawagan ko si Attorney Benitez. Tatanggapin ko ang pera, attorney. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit buo. Pero sa isang kondisyon, gusto kong gumawa ka ng dokumento. Ilalagay ko lahat ng yon sa isang trust fund para kay Angelo na hindi maaaring pakialaman ng sino man, lalo na ng mga Del Mundo. At ang gagamitin ko lang sa negosyo ay ang interes bilang pautang na babayaran ko rin pagdating ng araw. Narinig ko ang munting tawa ng paghanga ni attorney sa kabilang linya. Isang napakatalinong desisyon, Amarilis. Gagawin ko agad ang mga papeles. Ginamit ko ang pera para umupa ng isang maliit na pwesto malapit sa palengke at bumili ng 3 karagdagang sewing machine. Kinuha kong mga mananahi ang mga kapitbahay kong babae na walang trabaho. Si Aling Nena ang naging tagapamahala ko sa mga tauhan. Ang Amarilis at Angelo ay hindi na lang isang online shop. Naging isang ganap na maliit na negosyo na ito. At ang partnership namin sa department store ay naging daan para makilala ang aming brand sa buong syudad. Habang umaasenso ako, unti-unti ko ring naririnig ang mga balibalita tungkol sa mga Del Mundo. Ang mga chismis sa palengke ay madalas na tungkol sa palpak na pamamalakad ni Marco sa kumpanya nila. Maraming proyekto ang pumalpak dahil sa kanyang kapabayaan. Ang kasal nila ni Katrina, na minsang naging usap-usapan sa buong lipunan, ngayon ay usap-usapan dahil sa palaging pag-aaway nila sa publiko. Isang hapon, kailangan kong pumunta sa isang malaking mall sa Makati para makipag-meeting sa isang bagong supplier ng tela. Pagkatapos ng meeting, naglakad-lakad ako saglit para bumili sana ng bagong sapatos para kay Angelo. Habang naglalakad, may isang figura ng lalaki na pamilyar sa aking paningin. Nakaupo siya mag-isa sa isang coffee shop, nakayuko at mukhang pagod na pagod. Wala na ang dating tikas at yabang na kilala ko. Ang kanyang damit, bagaman mamahalin, ay mukhang hindi naplansa ng maayos. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may malalalim na eye bag sa ilalim ng kanyang mga mata. Si Marco. Napatigil ako. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya pagkatapos ng 5 taon. Walang kaba sa aking dibdib, walang sakit, tanging isang malamig na pagkilala. Napatingin siya sa direksyon ko, nagtagpo ang aming mga paningin. Nakita ko ang biglaang paglaki ng kanyang mga mata, ang gulat na rumihistro sa kanyang mukha nang makita niya ako. Hindi na ako ang babaeng payat at madungis na pinalayas nila. Nakasuot ako ng isang eleganteng damit na ako mismo ang nagdisenyo at ang aking buhok ay maayos na nakatali. May kumpiyansa sa aking tindig. Dahan-dahan siyang tumayo, parang gustong lumapit sa akin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang emosyon na hindi ko kailanman inasahan. Pagsisisi, ngunit bago pa man siya makahakbang, tumalikod na ako at naglakad palayo. Hindi ako tumakbo. Naglakad ako ng may dignidad, iniiwan siya sa kanyang sariling impyerno. Hindi na ako bahagi ng kanyang mundo at hinding-hindi ko nahahayaang makapasok siya muli sa mundo ko. 5 taon. Sa kalendaryo, ito ay 60 buwan o mahigit 1,800 araw. Ngunit para sa akin, ang 5 taong iyon ay isang buong buhay ng pawis, luha, at walang patid na pag-asa. Ang Amarilis at Angelo ay hindi na lamang isang maliit na patahian sa eskinita. Isa na itong respetadong pangalan sa industriya ng pananamit pambata. Mula sa retaso, nakapagpatayo ako ng 2 malalaking butik sa mga sikat na mall. Ang mga disenyo ko ay isinusuot na ng mga anak ng mga sikat na artista at negosyante. Nakabili ako ng isang maayos at ligtas na bahay para sa amin ni Angelo at ni Aling Nena
na ngayon ay tinatawag na niyang Lola. Wala na ang tunog ng tumutulong yero kapag umuulan. Ang pinalit dito ay ang musika mula sa piano na inaaral tugtugin ni Angelo. Isang araw, nakatanggap ako ng isang eleganteng imbitasyon na may gintong letra. Isa itong taunang charity gala na dinaluhan ng mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa Maynila. Ang Amaryllis at Angelo ay napili bilang isa sa mga pangunahing sponsor dahil sa aming advokasya na magbigay ng trabaho sa mga solong ina mula sa mahihirap na komunidad. Alam ko kung sino-sino ang naroroon. Alam ko kung sinong mga pamilya ang regular na dumadalo sa mga ganitong pagtitipon para magpakitang gilas. Kasama na roon ang mga Del Mundo. Noong gabi ng gala, pinagmasdan ko ang aking sarili sa malaking salamin. Nakasuot ako ng isang mahabang gown na kulay esmeralda na ako mismo ang nagdisenyo. Ang tela ay yumayakap ng perpekto sa aking katawan at ang simpleng ayos ng aking buhok at pampaganda ay nagpapalitaw sa kumpiyansang matagal kong hinubog. Hindi na ako ang babaeng nakayuko at natatakot sa sarili niyang anino. "Ang ganda-ganda mo, anak," mangyak-ngyak na sabi ni Aling Nena habang inaayos ang dulo ng aking gown. Hinalikan ko siya sa pisngi. "Salamat po, Lola Nena. Para sa inyo ni Angelo ang gabing ito." Pagdating ko sa grand ballroom ng hotel, ang mga ilaw mula sa malalaking chandelier ay parang mga bituin na bumaba sa lupa. Ang musika mula sa orkestra ay malambing at ang halimuyak ng mga mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng masasarap na pagkain. Ito ang mundong minsan ko nang tinalikuran, ngunit ngayon, nagbabalik ako hindi bilang isang hamak na manugang, kundi bilang isang reyna sa sarili kong kaharian. Habang naglalakad ako papasok, naramdaman ko ang pagbaling ng mga paningin. Naririnig ko ang mga bulungan, ang mga pabulong na tanong kung sino ako at kung anong pamilya ang pinagmulan ko. Marami ang hindi na nakakakilala sa akin. Isang pamilyar na tawa ang bumasag sa mahinang ugong ng mga usapan. Sa kabilang dulo ng bulwagan nakita ko sila. Si Doña Elvira, nakasuot ng kumikinang na diamante, kausap ang ilang mga matronang asawa ng mga politiko. Sa tabi niya ay si Katrina, nakasuot din ng mamahaling damit, ngunit mukhang pilit ang nangiti. At si Marco, na may baso ng alak at mukhang walang gana sa paligid. Bumilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asam. Ito na ang sandaling hinintay ko. Naglakad ako ng dahan-dahan, direkta patungo sa kanilang kinaroroonan. Bawat hakbang ay may kasamang tunog ng aking takong sa marmol na sahig. Isang tunog na tila nagbabadya ng isang paparating na unos. Nang makalapit ako sa mesa kung saan naroon ang mga inumin, nagtagpo ang mga mata namin ni Katrina. Napanganga siya, ang hawak niyang baso ay halos mabitawan. Namutla ang kanyang mukha, parang nakakita ng multo. Kinalabit niya si Doña Elvira. Nang lumingon ang matanda at makita ako, ang kanyang mayabang na ngiti ay biglang napawi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng panghahamak, ay napalitan ng gulat at pagkalito. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Pilit inaaninag kung ako ba talaga ang babaeng itinapon niya sa kalsada 5 taon na ang nakararaan. Si Marco ay natigilan din. Ibinaba niya ang kanyang alak. Ang kanyang paningin ay nakapako sa akin. May dumaan na labis na pagsisisi sa kanyang mukha. Isang emosyon na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagkasira. Huminto ako sa tapat nila. Ngumiti ako. Isang ngiting Pino, kalmado at hindi maabot ng kanilang kasamaan. "Good evening, Doña Elvira, Marco, Katrina." Bati ko. Ang boses ko ay malinaw at buo, umaalingaw-ngaw sa itaas ng malambing na musika. Katahimikan ang namayani sa kanilang grupo. Walang nakapagsalita agad. "Amaryllis?" Nauutal na sabi ni Katrina, parang hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo rito?"
bago pa man ako makasagot, narinig ko ang boses ng host sa stage. Ladies and gentlemen, let us welcome our major sponsor for tonight, the founder and CEO of the country's leading children's apparel brand, Amaryllis at Angelo. Miss Amaryllis Tolentino. Nagpalakpakan ang buong bulwagan. Tumingin ako muli kay Doña Elvira na ngayon ay namumula na sa matinding hiya at pagkabigla. Ang mga matronang kausap niya kanina ay nakatingin sa akin ng may paghanga. "Excuse me, sabi ko ng may tamis sa boses. Tinatawag na ako sa stage. Habang naglalakad ako patungo sa entablado, alam kong nakatingin silang lahat sa akin, lalo na ang 3 taong sumira sa buhay ko. Pag-akyat ko sa stage, hinawakan ko ang mikropono. Tiningnan ko ang dagat ng mga mukha sa harap ko at pagkatapos ay idiniretso ko ang aking paningin sa mesa ng mga Del Mundo. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula ko. Ang aking boses ay matatag. 5 taon na ang nakararaan. Natagpuan ko ang aking sarili sa kalsada, sa ilalim ng malakas na ulan. Walang mapupuntahan, walang dalang kahit ano, kundi ang sanggol sa aking sinapupunan. May mga taong nag-akalang doon na magtatapos ang aking kwento, na ang isang babaeng walang pinag-aralan at walang yaman ay nararapat lamang na tapakan. Nakita ko kung paano mapalunok si Doña Elvira habang si Marco ay yumuko, hindi makatingin ng diretso. Ang mga tao sa paligid nila ay nagsimulang magbulungan, nag-uusisa kung sino ang mga taong tinutukoy ko sa aking kwento. Ngunit hindi nila alam, patuloy ko, ang boses ay lalong tumatapang, na ang pagiging ina ay nagbibigay ng lakas, na kayang bumuo ng isang imperyo mula sa abo. Ang tagumpay ng Amaryllis at Angelo ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay isang patunay na walang sinuman, kahit gaano pa sila kayaman o kapangyarihan, ang may karapatang magnakaw ng ating halaga bilang tao. Natapos ang aking talumpati sa masigabong palakpakan. Habang bumababa ako ng stage, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Wala na ang bigat, wala na ang sakit. Ang tanging naroon ay ang purong kapayapaan na hatid ng katotohanang mas matatag ako kaysa sa kanilang lahat. Ngunit bago pa matapos ang gabi, nakatanggap ako ng balita na lubusang magpapabagsak sa mga Del Mundo. Isang mensahe mula kay Attorney Benitez ang naghihintay sa aking telepono. "Amaryllis, sumabog na ang balita. Ang Del Mundo Corporation ay iniimbestigahan para sa malaking pandaraya sa buwis at paglustay ng pondo. Bukas, lahat ng ito ay lalabas sa balita." Kinabukasan, ang balita ay parang isang malakas na lindol na yumanig hindi lang sa mundo ng negosyo, kundi sa buong alta sosyedad. Ang pangalan ng mga Del Mundo, na minsang naging kasing kahulugan ng yaman at impluensya, ay nakabandera ngayon sa mga pahayagan at news programs, ngunit sa dahilan ng kahihiyan. Del Mundo Corporation sangkot sa multi-billion peso fraud. CEO Marco Del Mundo, iniimbestigahan sa paggamit ng pondo ng kumpanya para sa pagsusugal. Mula sa aking opisina sa itaas ng aking pinakamalaking butik, pinanood ko ang news report sa telebisyon. Ipinakita roon ang magulong eksena sa labas ng gusali ng Del Mundo Corporation. Mga nagagalit na investors at empleyadong natatakot, mawalan ng trabaho ang nagrarally. Nakita ko rin ang footage ni Marco. Pinalilibutan ng mga gwardiya habang pinapaulanan siya ng tanong ng mga reporter. Ang mukha niya ay asar, pagod at takot. Ang dating golden boy ng pamilya ay mukha na ngayong isang batang lalaking nahuling nagnanakaw. Pinatay ko ang telebisyon. Inaasahan kong makaramdam ng saya, ng matinding tuwa, dahil sa wakas ay nakamit ko na ang hustisya na matagal kong hinintay. Ngunit sa halip na saya, isang kakaibang kahungkagan ang bumalot sa akin. Ang pagbagsak nila ay hindi nagdagdag ng kahit 1 sentimo sa bank account ko. At hindi rin ito binura ang sakit na naramdaman ko noong gabing iyon sa ilalim ng ulan. Ang tanging napatunayan nito
ay ang katotohanang ang kasamaan ay laging may hangganan. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang mga balitang dumating sa pamamagitan ni Attorney Benitez na patuloy na nagbabantay sa sitwasyon ng kumpanya dahil sa trust fund ni Angelo. Bagsak na sila, Amarilis. Balita niya isang hapon habang nagkakape kami sa aking opisina. Ibinenta na ni Katrina ang mga alahas niya at palihim na umalis ng bansa. Iniwan niya si Marco nang mag-isa sa gitna ng gulo. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa aking labi. Kahit kailan, sarili lang talaga ang inisip ng babaeng yon. Magsama sila ng kasakiman niya. At si Don Ricardo. Huminto sandali si Attorney Benitez. Ang boses ay naging mas seryoso. Inatake siya sa puso nung isang gabi nang malaman ang lawak ng ninakaw ni Marco. Nasa ospital siya ngayon, naka-life support. Ang sabi ng mga doktor, hindi maganda ang lagay niya. Naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot sa aking dibdib. Si Don Ricardo. Ang kaisa-isang tao sa pamilyang yon na minsang nagpakita sa akin ng kaunting kabutihan kahit na pinili niyang manahimik ng higit ko siyang kailangan. Sino ang nagbabayad ng ospital? Tanong ko. Frozen ang lahat ng bank accounts nila dahil sa investigasyon. Wala silang mahugot na pera ngayon. Nag-isip ako sandali. Tumingin ako sa picture frame sa ibabaw ng aking mesa. Isang litrato ni Angelo na nakangiti ng napakalapad. Si Don Ricardo ang lolo ng anak ko. Kahit ano pa ang nangyari, bahagi siya ng dugo ni Angelo. Attorney, sabi ko nang may buong pagpapasya, gamitin natin ang interes mula sa trust fund na ibinigay niya noon. Bayaran mo ang mga bill niya sa ospital. Pero gawin mo ng patago. Ayokong malaman nila na galing sa atin ang pera. Tumango si Attorney Benitez, may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Ikaw ang bahala, Amarilis. Ang laki ng puso mo. Akala ko ay matatapos na doon ang ugnayan ko sa mga Del Mundo. Ngunit isang maulan na hapon, habang nag-aayos ako ng mga bagong disenyo, sinabi ng aking sekretarya na may nagpupumilit na pumasok sa opisina ko. Bago pa man ako makapagbigay ng utos, bumukas na ang pinto. Pumasok ang isang ginang, basang-basa ang sapatos at gulo-gulo ang buhok. Wala na ang mamahaling damit, wala na ang kumikinang na alahas, at higit sa lahat, wala na ang kayabangang nakataas sa kanyang noo. Si Doña Elvira. Napahinto ako sa pagguhit. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang ginang na minsang nagtapon sa akin sa kalsada na parang basura. Ngayon ay nakatayo sa harap ko, mukhang isang pulubing humihingi ng limos. Anong kailangan mo rito, Doña Elvira? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit malamig. Wala akong naramdamang takot. Ako na ngayon ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi siya sumagot agad. Nanginginig ang kanyang mga labi. Dahan-dahan, lumapit siya sa aking mesa. At sa isang iglap, ang reyna ng mga Del Mundo ay lumuhod sa aking harapan. Amarilis, parang awa mo na, umiiyak niyang sabi. Ang boses ay basag at desperado. Tulungan mo kami. Mamamatay ang asawa ko kung wala siyang gamot. Makukulong si Marco kung hindi kami makakapagbayad sa mga investors. Tulungan mo ang kumpanya. Mayaman ka na ngayon, di ba? Pakiusap. Tiningnan ko siya habang nakaluhod. Ito ang eksaktong posisyon ko, 5 taon na ang nakararaan. Ako ang nagmakaawa noon para sa anak ko. At siya ang tumayo, mataas at malupit, bago ako ipinakaladkad palabas. Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng opisina ay binasag lamang ng mga hikbi ng dating makapangyarihang ginang. Hinintay ko kung babanggitin niya man lang ang salitang patawad. Ngunit wala. Ang iniiyakan niya ay hindi ang mga kasalanan niya sa akin, kundi ang nawala niyang yaman at ang pamilya niyang pabagsak. Huminga ako ng malalim. Tumayo ka riyan, Doña Elvira. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod at pilit na inayos ang kanyang sarili kahit na ang bawat himaymay ng kanyang dangal ay durog na.
Ang amoy ng mamahaling lavender at sariwang kape sa loob ng aking opisina ay tila sumasakal sa kanya, isang kabaligtaran ng amoy ng ulan at putik na ipinalasap niya sa akin noon. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay. Malinis ang mga kuko, malambot ang balat, at suot ang isang simpleng singsing na tanda ng aking pagsisikap. Naalala ko kung paano namuti ang mga buko ng aking daliri noon sa labis na pagkayakap sa aking tiyan habang pinalalayas niya ako. Ang bawat luhang pumatak sa aking pisngi noon ay tila naging mga perlas ng karunungan na nagdala sa akin sa kinatatayuan ko ngayon. Amaryllis, ang kumpanya. Muling pagsisimula niya, ang boses ay puno ng panginginig. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Ang perang ninakaw ni Marco. Kailangan naming maibalik bago matapos ang linggong ito. Kung hindi, makukulong ang kaisa-isang anak ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tunog na walang bahid ng saya. Ang kaisa-isang anak niyo, Doña Elvira? Nakalimutan niyo na ba na may kaisa-isa rin akong anak na muntik nang mamatay sa kalsada dahil sa inyo? Noong mga oras na nagmamakaawa ako sa inyo, nasaan ang awa niyo? Nagkamali ako. Sigaw niya, kasunod ng panibagong bugso ng yak. Nabulag ako ng takot para sa aming pangalan. Pero please, huwag mo kaming pabayaan. Kadugo pa rin ni Angelo si Marco. Sa pagbanggit niya sa pangalan ng anak ko, tila may kuryenteng gumapang sa aking likuran. Tumayo ako mula sa aking seryosong upuan at lumakad patungo sa malaking bintanang salamin na nakaharap sa syudad. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng aking nakaraan. Huwag niyong gamitin ang anak ko para iligtas ang asawa niyong duwag at ang anak niyong magnanakaw. Sabi ko nang hindi lumingon. Ang perang pinaghirapan ko, ang bawat sentimong kinita ng Amaryllis at Angelo, ay para sa mga batang nangangailangan at para sa mga inang tulad ko na inyong minaliit. Hindi ko gagamitin ang aking tagumpay para pagtakpan ang mga kasalanan ng inyong pamilya. Kahit para kay Don Ricardo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng huling pag-asa. Lumingon ako sa kanya. Ang aking paningin ay matalas at walang alinlangan. Para sa kaalaman niyo, Doña Elvira, ako na ang nagbabayad ng lahat ng gastusin ni Don Ricardo sa ospital simula nung unang gabi. Hindi dahil sa kailangan ko siyang bayaran, kundi dahil siya ang lolo ng anak ko. At iyon lang ang tanging tulong na makukuha ninyo mula sa akin. Natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at matinding kahihiyan. Ang taong itinapon niya, ang taong hinamak niya, ay siya palang nagpapanatili sa buhay ng kanyang asawa habang siya ay abala sa pag-iisip kung paano ililigtas ang kanilang yaman. Ngayon, maaari na kayong lumabas, utos ko. Mayroon pa akong kailangang tapusing mga disenyo at tandaan niyo ito, ang pagbagsak ng inyong imperyo ay hindi ko gawa. Ito ay bunga ng sarili ninyong kasakiman. Ang karma ay hindi isang parusa, kundi isang salamin ng inyong mga ginawa. Lumabas si Doña Elvira nang nakayuko. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang direksyon. Pagkasara ng pinto, napaupo ako sa aking upuan at huminga ng malalim. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng paglaya. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa kanila ay tuluyan na ring naputol. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Attorney Benitez. May dala siyang isang maliit na kahoy na kahon, luma, at may mga ukit ng bulaklak. Ang ibabaw nito ay may manipis na alikabok, tanda na matagal na itong hindi nabubuksan. Amaryllis Simo. Simula niya, ang boses ay puno ng paggalang. Ito na ang tamang panahon para ibigay ko sa iyo ito. Ipinagkatiwala ito sa akin ng iyong mga magulang bago sila pumanaw.
Sinabi nila na ibigay ko lang ito sa'yo kapag ikaw ay matatag na at handa na sa katotohanan. Dahan-dahan kong kinuha ang kahon, ang lamig ng kahoy sa aking mga daliri ay tila nagdadala ng isang mensahe mula sa kabilang buhay. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Sa loob, may isang lumang sulat na may sulat kamay ng aking ina, isang kupas na litrato nila ng aking ama na may yakap na isang sanggol at isang dokumento na tila isang titulo ng lupa. Ngunit ang kumuha ng aking atensyon ay ang isang maliit na susi na may nakasabit na tag. Binasa ko ang sulat. Ang bawat salita ay tila isang bulong sa hangin, nagpapaliwanag ng isang lihim na hindi ko kailanman inasahan. Ang lupaing tinutukoy sa titulo ay hindi lamang isang simpleng lupain sa probinsya. Ito ay isang bahagi ng isang malawak na lupain na ang mga Del Mundo mismo ang nagpapatakbo sa loob ng maraming dekada. Isang lupaing hindi pala sa kanila, kundi sa aking pamilya na kanilang kinamkam sa pamamagitan ng panlilinlang. Nanginig ang aking mga kamay habang binabasa ang mga huling pangungusap ng aking ina. Anak, ang tunay na yaman ay hindi nasa ginto, kundi nasa katarungan. Hanapin mo ang iyong ugat at doon mo matatagpuan ang iyong tunay na tahanan. Tiningnan ko si Attorney Benitez. Ang aking mga mata ay puno ng mga tanong. Ano ang ibig sabihin nito, Attorney? Ngumiti siya ng makahulugan. Ibig sabihin, Amarilis, ang kumpanyang ipinagmamalaki ng mga Del Mundo ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan laban sa iyong pamilya. Hindi mo lang sila natalo sa negosyo. Ngayon, may kakayahan ka ng bawiin ang lahat ng legal na sayo simulat sa pool. Ang cliffhanger na ito ay nagbukas ng isang pinto patungo sa isang katotohanang mas malaki kaysa sa aking paghihiganti. Hindi lang pala ako isang biktima. Ako ang tunay na tagapagmana ng lahat ng kanilang tinatamasa. Ang bawat salita sa sulat ng aking ina ay tila isang hapdi na matagal nang nanahan sa aking mga ugat. Ngunit ngayon lamang, nabigyan ng pangalan. Hawak ko ang lumang papel. Ang mga dulo nito ay naninilaw na sa luma, habang ang aking mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa mga titik na sinulat ng kamay na minsang nag-aruga sa akin. Sa tabi ko, si Attorney Benitez ay tahimik na naghihintay. Ang kanyang mukha ay puno ng paggalang sa bigat ng sandaling ito. Hacienda Esperanza, bulong ko. Ang pangalan ng lupain ay parang isang pamilyar na himig mula sa aking kabataan. Ito ang lupang kinalakihan ko, ang lupang sinasabi ni tatay na ipapamana niya sa akin. Iyon ang lupang kinatatayuan ng pangunahing planta ng Del Mundo Corporation ngayon, Amarilis. Paliwanag ni Attorney Benitez, ang kanyang boses ay seryoso. Ang iyong ama ay hindi lamang isang karpintero. Siya ang huling tagapagmana ng pamilya Tolentino, ang orihinal na may-ari ng malawak na lupain sa lalawigan. Noong mamatay ang iyong lolo, sinamantala ng mga Del Mundo ang kawalan ng kaalaman ng iyong mga magulang sa batas. Niloko nila ang iyong ama na pumirma sa isang kasunduan na akala niya ay sanla. Ngunit iyon pala ay isang ganap na paglilipat ng pagmamay-ari. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig sa aking kalamnan. Ang pamilyang Del Mundo, ang pamilyang tumawag sa akin na gold digger, ang pamilyang minaliit ang aking pagkatao dahil sa aking kahirapan, ay namuhay pala sa yaman na ninakaw nila mula sa aking sariling ama. Ang bawat diamanteng suot ni Doña Elvira, ang bawat luho ni Marco, ay binili gamit ang dugot pawis ng aking pamilya. Napakagupit ng tadhana. Ang taong itinuring nilang basura ay siya palang tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang trono. Dahan-dahan kong kinuha ang maliit na susi mula sa kahon. Para saan ang susing ito, Attorney? Para iyan sa isang lumang safety deposit box sa isang bangko sa probinsya. Sagot niya.
Doon itinatago ng iyong ina ang mga orihinal na titulo at ang sulat kamay na pag-amin ng ama ni Don Ricardo tungkol sa panlolokong ginawa nila. Alam ng iyong ina na darating ang araw na magagamit mo ito upang bawiin ang katarungan. Huminga ako ng malalim. Ang aking dibdib ay parang sasabog sa halo-halong emosyon. Galit, pighati, ngunit higit sa lahat, isang uri ng tagumpay na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga ng pera. Sa loob ng 5 taon, binuo ko ang aking sariling imperyo mula sa wala. Pinatunayan ko sa buong mundo na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. At ngayon, ipinapakita ng tadhana na hindi ko na kailangan pang magsumikap para mapatunayan ang aking halaga dahil ang lahat ng ito ay nasa dugo ko na simula't sa pool. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ko si Angelo na mahimbing na natutulog, hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Anak, hindi ka na kailanman muling yuyuko sa kanila. Ang pangalang Del Mundo ay walang halaga kumpara sa dangal ng pangalang Tolentino na iyong pinagmulan. Nagpasya akong hindi agad gamitin ang mga dokumento para sa isang legal na laban. Mas gusto ko ang isang tahimik na pagtatapos. Tinawagan ko si Attorney Benitez at binigyan siya ng huling utos. Attorney, ipakita mo sa kanila ang mga dokumentong ito hindi para bawiin ang lupa, kundi para ipamukha sa kanila ang katotohanan. Sabihin mo kay Doña Elvira na hindi ko kailangan ang kanilang yaman dahil ako ang tunay na may-ari nito. Ibibigay ko ang karapatan sa lupain sa mga manggagawang matagal na nilang inapi bilang bahagi ng aking advokasya. At para kay Marco, sabihin mong ang huling pirasong papel na nag-uugnay sa aming dalawa ay ang annulment na siya mismo ang pumirma. Makalipas ang ilang araw, natanggap ko ang huling balita tungkol sa pamilya Del Mundo. Matapos makita ang mga dokumento, tuluyan nang nawalan ng lakas si Doña Elvira. Ang kahihiyan na kanilang tinago sa loob ng maraming dekada ay tuluyan nang bumalik sa kanila. Si Marco ay umalis na ng bansa upang magtrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa malayo. Bit-bit ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Si Don Ricardo naman ay nananatili sa ospital, ngunit ayon sa mga doktor, siya ay nasa mas payapang kalagayan na. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng aking gamit para sa aming paglipat sa bagong bahay sa probinsya, nakita ko ang isang lumang karayom na panahi sa loob ng kahon ng aking ina. Itinusok ko ito sa isang pirasong tela. Ang tunog ng telang tinutusok ng karayom ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng aking buhay. Nakatanggap ako ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Isang maikling mensahe na may 4 na salita lamang. I am truly sorry. Hindi ko na inalam kung kanino galing ang mensaheng iyon. Pinindot ko ang delete at ibinulsa ang aking telepono. Ang patawad ay hindi na kailangan pang bigkasin dahil ang kapayapaan sa aking puso ay sapat na. Tiningnan ko ang malawak na hardin ng aming bagong tahanan. Ang mga bulaklak ng amarilis ay nagsisimula na ring mamukadkad, kulay pula at puno ng buhay sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Sa malayo, naririnig ko ang tawa ni Angelo habang nakikipaglaro kay Aling Nena. Ito ang tunay na tagumpay, ang makita ang mga mahal ko sa buhay na masaya, malaya at ligtas. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa mga gusali ng syudad sa malayo. Iniiwan ko na ang lahat ng sakit sa likod. Ang batang babaeng pinalaya sa ilalim ng ulan ay wala na. Ang natitira ay isang babaeng natutong maglakad sa gitna ng unos. Bit-bit ang sarili niyang liwanag. Ang halimuyak ng basang lupa at sariwang damo ay sumalubong sa akin pagbukas ko ng bintana. Ang mainit at banayad na sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang humaplos sa aking mukha, tila isang mahigpit na yakap ng kalikasan na nagpapabura sa lahat ng lamig ng nakaraan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming tahanan sa probinsya,
Isang malawak at maaliwalas na bahay na ipinatayo ko hindi mula sa galit, kundi mula sa purong pagmamahal at pagsisikap. Sa ibabaw ng maliit na mesang gawa sa ratan, may isang sobrang dumating kaninang umaga. Isang simpleng Christmas card na may kalakip na litrato mula sa isang pasilidad na nag-aalaga ng mga may sakit. Sa litrato, makikita si Don Ricardo na nakaupo sa wheelchair. Payat ngunit may payapang ngiti. Inaalalayan ng isang nurse. Wala nang bakas ng marangyang buhay na minsang naging dahilan ng kanilang pagmamataas. Ayon sa mga kwentong umaabot sa akin, mga balitang hindi ko na sinasadya pang hanapin, si Doña Elvira ay namumuhay ngayon sa isang maliit at inuupahang kwarto, malayo sa mga pamilyar niyang matronang kaibigan na mabilis siyang tinalikuran noong mawala ang kanilang yaman at kapangyarihan. Si Marco ay nagtatrabaho bilang isang ordinaryong obrero sa gitnang silangan, nagpapadala ng barya-baryang ipon upang bayaran ang natitirang utang ng kanilang bumagsak na kumpanya. At si Katrina, tuluyan na siyang naglaho na parang alikabok sa hangin. Iniiwan ang buhay na pinili niyang sirain. Pinagmasdan ko ang litrato ni Don Ricardo. Hinanap ko sa aking puso ang puot na minsang sumunog sa aking pagkatao, ngunit wala na akong makita. Wala na rin ang kirot ng gabing ipinagtabuyan nila ako sa ulan. Ang tanging nanahan sa aking dibdib ngayon ay isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay umiinom sa saro ng kanilang sariling mga pagpili. Ibinaba ko ang card at ngumiti ng buong laya. Oo, napatawad ko na sila. Hindi dahil nararapat sila sa aking kapatawaran, kundi dahil nararapat ako sa isang pusong malaya mula sa nakaraan. Dahan-dahan akong bumaba patungo sa aking hardin. Ang bawat hakbang ko sa sementadong daanan ay sinasabayan ng mahinang himig ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakaupo si Aling Nena sa isang komportableng tumba-tumba. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang ninanamnam ang sariwang simoy ng hangin at ang kanyang labi ay may nakapaskil na matamis ng ngiti. Ang kanyang buhok, na kasing puti ng bulak, ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Inayos ko ang manipis na kumot sa kanyang mga binti. Siya ang tumayong ina ko noong mga panahong pakiramdam ko ay ulila ako sa mundo. At ngayon, ibinibigay ko sa kanya ang pinakamaginhawang buhay na kaya kong ibigay. Mula sa likuran ng mga matataas na halaman, tumakbo palapit sa akin ang isang batang lalaki na puno ng enerhiya at tuwa. Si Angelo. Ang kanyang mga malutong na tawa ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran, isang tunog na nagpapabilis ng tibok ng aking puso sa sobrang kaligayahan. May hawak siyang isang bulaklak na bagong pitas, isang malago at pulang-pulang amaryllis. "Mommy, look!" Bungad niya. Ang kanyang maliliit na kamay ay maingat na iniaabot ang bulaklak sa akin. "It's just like your name." Lumuhod ako para magpantay kami ng tingin. Mahigpit ko siyang niyakap, nilalanghap ang halimuyak ng araw at baby powder sa kanyang balat. Ang init ng kanyang munting katawan na nakasandal sa aking dibdib, ang pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo. Marahan kong hinaplos ang kanyang buhok at hinalikan ang kanyang noo. Sa sandaling iyon, habang nakatanaw sa maliwanag na kalangitan at yakap ang aking anak, alam kong natagpuan ko na ang sarili kong langit. Ang aking pagbangon ay hindi nangangailangan ng panibagong pag-ibig mula sa isang lalaki, ni hindi nito kailangan ng isang marangyang apelyido para lamang makilala at irespeto ng lipunan. Ako si Amaryllis, isang ina, isang tagumpay, at isang babaeng namulaklak ng pinakamaganda matapos dumaan sa pinakamatinding unos.